Ikinababahala ng ilang mambabatas ang sunod-sunod na nakukumpiskang shabu. Magmula kasi nitong Agosto, higit 1 tonelada na ng shabu ang nasabat. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos noong July 2022, pumalo na sa halos 4.5 tonelada ng shabu ang nasabat ng mga otoridad. Ang kabuang halaga niyan, 30 bilyong piso. Higit 1 tonelada riyan na kumpiska mula Agosto hanggang Oktubre lang nitong taon. Bagay na lubhang nakababahala ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Nakakalungkot po at nakakaalarma na ang dating tahimik ng bayan ng Mexico at siyudad ng Mabalacat ay nabahiran ng ganitong klaseng kontrobersya. I will not let these incidents hinder future investment and other economic opportunities. Kabilang sa mga nasabat ang nasa 300 kilo ng shabu sa Manila International Container Port noong October 4. Nasa 2.2 billion pesos ang halaga niyan. Nitong September 24 naman, 560 kilong shabu na nakasilid sa tibag ang nakumpiska sa isang warehouse sa Barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Nagkakahalaga yan ng higit 3 bilyong piso. Nasa 200 kilong hinihinalang shabu naman ang nasabat sa isang abandonadong sasakyan sa isang parking lot sa Mabalacat, Pampanga noong August 25. Pero kanina sa pagdinig sa kamera, biglang kambyo ang NBI sa nakuha sa operasyong yan sa Mabalacat. We did not claim that those substances found were shabu. The media came out that it were suspected methamphetamine hydrochloride, but the NBI did never claim that those were shabu. Ayon sa NBI, ang nakumpiska ay dimethyl sulfone, isang sulfur compound na ginagamit na cutting agent o adulterant sa paggawa ng shabu. It only shows that there is a clandestine shabu laboratory in the Philippines right now, and those substances that we were able to seize are going to be used in the manufacture of that illegal drugs. Ipina-turn over na ng mga mambabatas ang mga nakumpiskang dimethyl sulfone sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ipinapasabina naman ang isang Willie Ong na may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga para dumalo sa susunod na pagdinig. Gusto ring malaman ng mga mambabatas kung may kinalaman ang mga lokal na opisyal sa drug bust. Humihingi na rin ang PDEA ng dagdag na interdiction units para mabantayan ang mga pantalan na posibleng pasukan ng mga iligal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.